Ang unang tanong ho dito, ano hong mapapala nitong si Enrique Razon sa pagsasampa niya na yan ng kaso dito kay Congressman Kiko Barzaga? Kasi kadalasan sa mga bilyonaryong ganyan, low-key ho yung mga yan eh. Hindi ho nakikialam sa politika yan. At kung gagalaw man yan, meron ho silang pampronta. Hindi ho ang mukha nila ang binabandera nila sa social media at mainstream media. Ayun na nga mga kababayan, formal na hong sinampahan ng kasong cyber libel nitong si Enrique Razon, itong si Congressman Barzaga. Pambihira. Ibang klase. So lumabas ka na, Enrique Razon. Kung lumabas ka na, natural, pwede na natin hong pag-usapan to. Itong isinampang kaso na to, nitong si Enrique Razon, laban dito kay Congressman Kiko Barzaga. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito hong post na to, itong sa gilid natin na to, itong mukha nakatabi ni Enrique Razon, itong si Congressman Barzaga, galing hong Inquirer.net yan ha. Inquirer.net ha. Galing hong Inquirer.net. Manila, Philippines, Sports and Casino Tycoon Enrique Razon filed cyber complaint against Cavite Rep. Francisco Kiko Barzaga after politician has accused the tycoon of having hand in corruption and bribery in Congress. Mabigat yun ha. Binabasa lang naman ho natin. Inakusahan. Inakusahan itong si Congressman Barzaga na di umano itong super duper rich o super duper bilyonaryo na si Enrique Razon nanunuhol ng mga congressman sa House of Representatives. Ganun ba yon? Nanunuhol? Para saan yung panunuhol? Mamaya ho na. Para saan yung di umanong panunuhol? Mamaya. Mahirap na eh. Balat sibuyas pala to Enrique Razon na to. Karapatan naman ho niya yan. Pribadong individual yan. Karapatan niya magsampa ng kaso dito kay Congressman Barzaga. Lalo na kung naaayon yan sa interes ng mga taga-House of Representatives, palakpakan. Di ba? Pamira ito. Razon filed 2 counts of cyber libel against Barzaga and sought civil damages of at least 100 million pesos. Pambira, yaman mo na, takaw mo naman sa pera, Brad. Bilyonaryo ka na, nangingi ka pa ng civil damage of at least 100 million pesos. Anong gagawin mo sa napakarami mong pera? Ay sa bagay, ano nga naman yan? Karapatan nga naman yan kung ganyang kalaki hinihingi. Ano ba naman magagawa natin? Hindi naman tayo ang nagsampa. Pero hindi, ako naniniwala ko, hindi pera ang habol dito ni Enrique Razon. Di ba? Kumbaga ito malinaw na mensahe ito sa mga babangga sa kanya o kung sino man ang magkukonekta sa kanya sa politika sa bansa, ganyan ang sasapitin nyo. Kahit na hindi ka attorney, kahit na nagkalat na sa social media yung mga larawan na kung saan puro politiko ang mga kasama niya. Oy, Enrique Razon ha, huwag ka masyadong balat sibuyas. Ito, 100 million for moral damages and 10 million and exemplary damages citing harm to his reputation and emotional distress. Wow! Emotional distress! Karapatan niya, mali mo nga naman ba lalong dumami yung puti sa buhok nitong si Enrique Razon noong Ano bang Hindi kasi ganito lang ho yun mga kababayan. Alam niyo ho ba yung mga mayayaman na yan? Hindi itong si Enrique Razon. Alam niyo ho ba yung mga mayayaman na yan? Sila ho ang may control sa politika sa Pilipinas. Hindi particular dito kay Enrique Razon. Yung mga mayayaman sa Pilipinas, sila ho ang nag-o-orchestrate ng politika sa Pilipinas. Nabasag lang yung cycle na yan nung dumating ang isang Rodrigo Duterte. At yung Rodrigo Duterte na yan, yung mga oligarko na kagaya nitong si Enrique Razon, hindi naman particular dito kay Enrique Razon dahil nga naman balat sibuyas yan, di ba? Galit niya ang mga oligarko na yan sa mga Duterte. Di ba? Kaya hanggat maaari, kung pwedeng hindi matanggal sa pwesto itong si Marcos Jr., gugustuhin na mawalang yung oligarko na yan ng mga mukhang pera. Wala na silang ginawa kundi gatasan ang sambayan ng Pilipino sa kanilang mga negosyo at pinagkakakitaan. Yun naman yun Di ba? Sa paanong kaparaanan, ha? Yung pabor nila sa pamahalaan, mas mataas
kesa sa interes ng sambayanan. Yun ang ibig natin sabihin doon. Pagka ikaw mayaman, maraming negosyo, kung sino man ang nasa Malacanang, anak ng tokwa, napakadaling pakiusapan kung marami kang bilyones sa bangko, di ba? Kagaya ni Enrique Razon. Pero hindi natin sinasabi na nanunuhol siya. Ang sinasabi natin dito, ika nga takot itong mga politiko na to sa mga oligarkong kagaya nating si Enrique Razon. Tama, mali? Pero hindi natin sinasabing nanunuhol si Enrique Razon. Kayo naman. Inaano natin kinaklarify natin, balat sibuyas tong boy uban na to Namuti na lang ang buhok niya sa kakasawsaw sa politika. Hindi ba sapat ang pera niyo, sir? Pero pagka nagsalita yan, nandito kami para pagandahin ang buhay ng sambayan ng Pilipino, makatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Anak ng toko, sila lang ang yumaman. Sambayan ng Pilipino mapahanggang sa ngayon, lugmok sa kahirapan. Di ba? Real talk lang, Enrique Razon, real talk lang. Di ba? Yan lang. Yan lang ang kinakatakutan ng mga politiko sa Pilipinas. Yang mga oligarkong kagaya ni Enrique Razon. Etong ginawa na to ni Enrique Razon dito kay Congressman Barzaga, maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Na ika nga, huwag niyong kantiin ang extra rich, extra billionaire oligarch in the Philippines. Di ba? Ganun lang naman yung mga kababayan. The complaint submitted to the Makati City Prosecutor's Office on Wednesday stream from the Neopathy lawmakers' Facebook post last January 9 alleging Razon as mastermind behind the corruption in Congress. Nako! Matindi yung allegation nitong si Congressman Kiko Barzaga. Marami bang pera si Enrique Razon? Nagtatanong lang. Ano daw mastermind behind the corruption in Congress. Ano ba ibig sabihin ng corruption in Congress? Ito ba yung hindi ito kay Enrique Razon. Kunyari ako yung individual na pinapatungkulan. Ako ba yung kumukontrol? Ako ba yung nagsasabi kung anong magiging kumpas ng House of Representatives? Ganon ba yon, Congressman Barzaga? Kunyari ako yung pinapatungkulan mo. Ganon ba yung ibig mo sabihin dito sa corruption na to? Kasi corruption, ibig sabihin, hindi lang yung basta-basta bibigyan mo ng pera. Ibig sabihin, lahat ng lalabas na pulisiya dyan sa bulwagan na yan, dapat magbibinipisyo yung mga walang yang oligarko. Ganon ho ba yun? Hindi ko sinasabing si Enrique Razon, mahirap na. Mga sa cyber libel yan. Ano to ka? Di ba? Mahirap na. Maliwanag ko yan Hindi si Enrique Razon ang tinutukoy ko dito. Kumbaga, pinag-uusapan lang natin dito kung ano ba ang ibig sabihin netong si Congressman Barzaga bilang the mastermind behind the corruption in Congress. Pati ba yung impeachment ni BP Sara? Panggigiba dito kay Pastor Kibulet, dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasali ba dyan? Kasali ba yan? Grabe naman, nakakatakot naman tong si Enrique Razon. Nag-mainstream ka na. So kung mapag-usapan ka, huwag kang umaray. Gusto mo yan. Hindi naman natin siya binaba natin. Sinandalo ni Congressman Kiko Barzaga, kumbaga binabasa ko lang. Ano ba? End of bringing the numbers of the National Unity Party NUP during gathering at Soler Resort to secure support for former Speaker Martin Romualdez. Ito ba yon? Ito ba yon? Ito ba yung pag-gather? Si Congressman Kiko Barzaga yan. Yan ba si Enrique Razon? Pambira, puro politiko to nandun pa si Ben Tulfo. Ba't wala siyang kinakausap? Anong problema dyan? Nangyari dyan? Yan saya-saya nila. Nandiyan pa si Tuta Soto at itong si Ping Lacson Boy Tago. Itong si Villapuerte. Tapos si Enrique Razon, painom-inom lang ng juice dito. Pero hindi siya ang mastermind. Sa corruption sa Congress. Hindi. Kahit na puro congressman ang nakapaligid sa kanya, dito sa mga larawan na to, Villapuerte, di ba? Ito ba yung Ito tatanong lang tayo Tatanong tayo dito kasi hindi klaro Ito ba yung tinutukoy nitong si Congressman Kiko Barzaga na nagkaroon ng gathering sa Soler Resort? Soler Resort? Ito ba yon? Pambihira. Ito lang ho siguro kinatatakutan nitong si Ping Lacson at nitong si Tuta Soto, si Enrique Razon. Baka pagka binabanggit nila pangalan yan, ano ba sabi ni boss? Sinong boss? Si boss
si Boss N. Itago natin siya pangalang Boss N. Ha? Yan naman ay ano yan, kumbaga pag-uusapan na sa korte yan. Kumbaga binabasa lang natin dito yung mga post ng Inquirer.net at iba't ibang mga mainstream media kaugnay dito sa ano na to, ng itong pangyayari na to. Ito ang actual na pagpahain. Patanggalin ko na ho muna tong post ng Inquirer na to. Ito si Enrique Razon, itong extra multi-billion super rich na oligarch in the Philippines. Ito na lang siguro, sir. Ito abogado siguro nitong si extra rich, super duper rich, multi-billionaire Enrique Razon. Dapat laging kaakibat ng pangalan Enrique Razon, extra duper, super duper mega grabe, super duper rich billionaire. Dapat kasunod yun ang pangalan. Kasi sobrang yaman ho talaga ng super duper billionaire Enrique Razon. So what was filed? We filed a complaint for cyber libel. Your client Enrique Razon versus... Si Congressman Barzaga. Okay, what... Wow! Grabe. Base ho dito sa dito sa GOG. Nasa nasa 14.5 billion. Billion US dollars. Palakpakan. Hindi ho siya yung rich. Hindi ho siya ganun. Walang kwenta. Nonsense. Siya ay nandun sa extra super duper mega grabe rich. 14.5 billion US dollars. Dollars ang pinag-uusapan natin dito. Ang kanyang network. Palakpakan. Iba klase. Ang yaman mo kuya. Sa yaman mo na yan. Kung akusahan ka na ikaw ang nagiging ikaw ang mastermind sa korupsyon. Ikaw ang mastermind sa di umanong. Yan. PH, mag-ingat ka. Balat sibuyas yan. Mahirap na. Sa di umanong korupsyon. Linawin natin, mahirap na. Sa yaman mo na yan, di ba? Kung ikaw man ay akusahan itong si Congressman Barzaga na ikaw ay di umanong mastermind sa korupsyon sa House of Representatives. Meron kang 14.5 billion pesos na net worth. 14.5 billion US dollars na net worth. Anak ng towa. Ano ba naman yung, di ba? Talo. Yung mga nagsasalita ngayon, Congressman Kiko Barzaga, kaya itong si Edison Fernando mananahimik to eh. Hindi siya makakakana dyan. Nakita na niya kung ano sinapit ng dalawa niyang mista. Wala. Paano kakakana dyan? Hintay tayo 2012. Tingnan natin kung ika nga hanggang saan ang lupit na itong mga to, di ba? Kaya, di ba? Kaya. Bilyonaryo ko eh. Ano ba naman ng kaso ka, di ba? Ito. What was the basis of the complaint? The basis was the Facebook posts which Congressman Barzaga made on his Facebook account last January 9. What were the allegations that prompted your client to file a complaint? No, I will not repeat what we consider to be the defamatory statements. Ano ko yan? What may be his evidences na nag-post siya ng ganon against the NUP? I don't know. I don't know his motives behind that. You'll have to ask him. Sir, may mga evidence daw siya na ipapresent pagbalik niya ng Kamara. Ang ganun sabi niya. How do you plan to respond to that? Dun sa binabanggit niya na he'll present evidence. Supposedly, No, we haven't seen the evidence, and the basis of this complaint of ours is precisely our position that what he said was Napikon tong si Enrique Razon. Eto na ang sagot nitong si Congressman Kiko Barzaga. Diyan sa diyan sa isinampang cyber libel nitong si Enrique Razon sa kanya. Mayaman ho yan si Enrique Razon at yung mga tipong yaman na yan, diyan ka hindi nag-aano, wag kang makikipagbanggaan sa mga ano na yan kasi nako, delikado yan Congressman Kiko. Pero
Nasa likod mo sa bayan ng Pilipino sa pagbubulgar mo sa mga kabuktutan dyan sa House of Representatives. Kayong dalawa nitong si Congressman Lian Legarda Libiste. Nasa likod nyo sa bayan ng Pilipino. Alam nyo ano na ba pinag-uusapan yan nitong itong mga Malacanang at Loren Legarda? Patahimikin mo ang anak mo kung ayaw mo magka-problema siya. Ha? Magsasalita na si Garin. Pag nagsalita na yan, umpisa na yan. Pagka hindi pa siya nanahimik, yayariin namin yan. Kasi yung listahan na Congressman Libiste, talagang yariho ang Malacanang doon. Yun ang atin nakikita dyan. Game! My fellow citizens, I will be taking the Enrique Razon bribery case to court. National Unity Party Chairman Puno has filed multiple cases against me regarding my revelation of the hundreds of millions of pesos Etong puno na to, bago ng administrasyon, lahat ng kabulukan nitong mama na to mabubulgar sigurado. received by the National Unity Party's candidates during elections from businessman Enrique Razon. I will be presenting the evidence of my claims in both Congress and in court. Our country is controlled by wealthy businessmen, Correct. and Razon is the most powerful of them all. But good must always stand against evil, no matter how wealthy and influential that evil is, for that is my duty as a trusted leader of the Filipino people. Enrique Razon may have all of our country's wealth at his disposal, but he is poor and empty in the eyes of God. We will fight corruption until the very end. Kaya nga mukhang demonyo yung tipong hindi naman si Enrique Razon. Yung aurahan niya parang parang sobrang hindi ko sinasabing evil siya o kung ano pa man. Yung baka sampahan tayo na cyber libel yan, mahirap na. Wala tayong bilyonis na ipambabayad dyan, di ba? Di ba? Wala tayong milyonis kagaya nitong si Congressman Kiko Barzaga. Yung ano lang niya, yung dating ba niya, yung aurahan niya. Iba di ba? Merong something na very, very dark. In the face of imprisonment and death, we shall stand against this evil that plagues our beloved nation. Saludo. Let justice be done. God bless the Philippines. Saludo kung Kiko nasa likod mo lang kami at ang pinaglalaban mo suportado namin yan. Huwag mong isipin na nag-iisa kayo ni Congressman Leandro Legarda Libiste. Kaisa nyo ang sambayan ng Pilipino kasi kayo na lang hinaasahan namin para salungatin itong bulok na sistema na kung saan nagpapahirap sa bawat isang Pilipino ngayong mga panahon na to. Ano pa bang meron tayo dito? Naku, ito, hindi pwede to. Si Bulol ito Hindi naman hindi naman natin kaisip yung si Bulol. Mamaya na lang natin banatan. Dito muna tayo matagal ko nang di nako-content to itong si ang pangalan to, The General's Viewpoint. Palakpakan. General, Makanas, kumusta na sir? Kumusta na yung mga buhay-buhay natin? Kumusta na sir? Kumusta na? Ingat ho kayo lagi Ingat. Idol yan, idol. Isa sa mga maprinsipyong political vlogger na makakaasa kayo na hindi, wala siya dyan para lamang sa para sa mga ads nyo. Kami kasi dyan, mga aray mo. Dito, game. Aray mo. Aray mo, di ba? Ingat ho kayo sa mga pinapanood nyo. Di nyo pala alam, binubudol lang pala kayo ng mga yan. To be safe, nandyan si mga third floor studio, Banateros, itong, sino ba to? Si Buster, Brothers Travel, Birada Aguila. Kung yan ang mga pinapanood nyo, siyempre PH Update, alam naman din nyo ako panuorin. Diba? Alam naman sila lang panuorin nyo. Dapat si PH Update din. Siyempre itong si General's Viewpoint. Kumusta na, General? Kumusta na? Pakinggan natin to, game. Magandang araw mga kaibigan. Yeah, Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Sabi dito, Enrique Razon files cyber libel complaint against Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga at the Makati Prosecutor's Office this afternoon, January 14, 2026. Razon's legal counsel, Lawrence Arroyo, confirmed the complaint and respondent, but refused to detail which Facebook post formed the basis of his client's complaint. When asked for a statement, Barzaga said that he will face Razon in court. Okay? So, yun na po.
samut-sari, kaliwat kanan ng kaliwat kanan ng kaso ang hinaharap ni Congressman Barsaga. Ano ba yung may nauna ng kaso niya sa korte. Nakalimutan ko na yung parang Inciting to sedition ba? Yun? inciting to sedition ata. Tama. Inciting Yung to mga statements niya nung September 21 ba o November 30 rally. Basta alam ko meron ng naunang kaso sa korte. Okay? So ito, pangalawa na ito, ang naunang post na napabalita ay pati ito si Congressman Puno at mga kasama nila sa National Unity Party magsasampa rin ng kaso laban kay Barsaga. Grabe, patong-patong. Simula ito dahil sa yung statement post ni Congressman Barsaga na parang nabayaran, parang nasuhulan itong Ito yung para ika nga, hindi naman ako kasing galing nitong magpaliwanag nitong si General's Viewpoint, kumbaga mga kababayan, ito yung ikang kabuuan, punot dulo ng kung bakit kinasuhan itong si Congressman Kiko Barsaga. Binasa na natin kanina doon sa article, pero mas mainam na dating general ang magpaliwanag dyan. Di ba, General? si Enrique Razon, bilyonaryo, yung may-ari ng basta marami, yung Soler Philippines Resort, yung International Container Terminal Services. Basta bilyonaryo ito, may-ari ng Billionaire News Channel. Ay, ganon. Parang Siya rin ang may-ari ng Billionaire News Channel. Naknagtawa, parang laruan lang sa kanya pera. Gusto ko magka-network. Ano kayo papangalan ko? Bilyonaryo ako, so dapat Billionaire News Channel kasi gusto ko yung mga news na lalabas dyan paborable lamang sa akin. sinasabi ni Congressman Barsaga, Hira. itong si Razon nagbigay ng bribe o pera sa mga National Unity Party members, congressmen, para suportahan. Ingat Jen kasi itong Enrique Razon na to may pagkabalat sibuyas to. Baka walang kaabog-abog pati ikaw kasuhan nito. nila ang speakership ni Martin Romualdez sa 20th Congress. At may ebidensya ako, yun ang sinasabi ni Congressman Barsaga. So ito, umaray. Hindi kaya umaksyon kaagad itong si Enrique Razon, kaya ito sinampahan niya na ng kaso. Baka kung matuloy, pati sina Congressman Ronaldo Puno magsasampa rin ng kaso, dahil yun ang mga post na nakita ko kanina, na ang reaksyon lang ni Barsaga is kung itutuloy na magsampa sila ng kaso, ibig sabihin talagang nabayaran sila. Ganon. Grabing tapang nitong mga Gen Z congressman na ito. Grabe. Barsaga and Libeste. Si Libeste naman, ang napipinto lang sa kanya yung Ethics Committee complaint. Dahil daw yung pwersahan niyang kinuha ang Cabral files. Then maliban dyan, yun na, kung ano-anong paninira sa kanyang kumpanya, sa kanyang solar company, na sabi ng Department of Energy, kinancel na yung mga kontrata. Tapos pinatungan ng multa na 24 billion kasi nga sa hindi pagsunod sa kontrata, mga ganon. Sumagot lang ang sagot naman ni Congressman Libeste, sabi niya na ito na, ginigipit na nila ko. Kasi mula pa nung September, I was warned na huwag kong ilabas ang Cabral files. Kung gagawin ko yon, kakasuhan ako.
So, ito na. Wala pa nga ang kaso sa korte, kailang itong iniimbestigahan daw siya ni Ombudsman Boying Rimulya, tapos itong Department of Energy, pinagmumulta siya ng 24 billion. Eh, sabi lang ni Congressman Barsaga na sasagutin ko yung issue na yan sa tamang forum. So, I believe ang tamang forum itong January 26 na magbubukas ang session ng Kamara. At yun, siguro mag-privilege speech siya at malalaman natin ang sagot niya. And I believe itong Gen Z congressman ito, itong dalawa, Barsaga and ang ano lang nila is good governance, ganun lang. Sila yung matatapang na nagsasalita laban sa korupsyon. Sila pa ngayon ang kinakasuhan, and I still believe on the justice system natin. Buhay na buhay ang hustisya sa Pilipinas. May tiwala ako sa ating mga korte. Kaya yon, nakakalungkot dahil ang ating Tatay Digong na kung may paglabag man siya sa batas, kanyang war on polvoron, dapat dito sana siya ikulong, dito siya litisin. Kasi kung dito lang siya nakakulong, nako, nabisita na natin sana kung nasaan man siya ikinulong. Ang layo naman ng ang layo naman ng ICC Netherlands, di ba? But all things work together for good. Sabi naman ni Congressman Pulong, tumataba na daw si Tatay Digong. So, naka-adjust na siya siguro. Sabi ni Kitty Duterte, palagi lang daw siyang nanonood ng TV. At sabi ni Congressman Pulong, ayaw niya munang mag-uwi sa Pilipinas habang ang presidente pa ay si Bongbong Marcos Jr. So, tama yun. Ang aking dasal sa Panginoon is by 2028, masaksihan ni Tatay Digong natin ang pag-upo ng isa na namang Duterte sa Malacanang. Ang tanong, ano kayang reaksyon nitong si Enrique Razon? Gugustuhin kaya ni Enrique Razon na magkaroon ulit ng bagong Duterte presidente? Diba? Yun ang tanong dito eh. Pero hindi natin sinasabi dito na kokontra si Enrique Razon kung sakaling ang hirap eh, di ba? Baka maya-maya may sumpina ka na o cyber libel ka dyan, TH. Ano yung galing kay Enrique Razon? Hirap na eh. Kaya kailangan carpool ka, carpool. Kailangan carpool ka dito, PH update. Impeachment na lang ang pag nalusutan ni BP Sara, itong impeachment niya ngayong taong ito, wala na. 27, 28, diretso na yan. Tapos na. Wala nang makakapigil. Wala na ho yan. Pagka na-survive ni VP to, wala na. 2027, wala nang impeachment yan. Anak ng toka. 2028, election election season na yun. Magpapalitan na sa 2028. So, the whole year ng 2027, wala tayong gagawin dyan kundi magbabalagbaga. Di ba? Kaya ngayon, lahat ng mga taga-suporta ni Tatay Digong, likom tayo ng napakatinding puwersa para labanan itong mga evil force sa ating bansa, di ba? Pagtulong-tulong tayo para labanan yung mga evil, yung mga mukhang evil force. Hindi ko sinasabing si Enrique Razon yung mga yan, ha? Hindi ko sinasabi, pero karamihan ng mga oligarko kalaban natin. Pero hindi ko sinasabing si Enrique Razon yan. Uy, Enrique Razon, di tayo magkalaban, ha? Oh. Pero huwag ka na masyadong magtatabi sa mga congressman kasi. Sa isang BP Inday Sara presidency sa 2028. Yeah. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Napakaganda ng mga advocacy talaga nitong si The General's Viewpoint. Kaya naman mag-subscribe ho kayo sa kanya. Mag-follow, mag-subscribe, panoorin, i-share lahat ng mga content nitong si The General's Viewpoint. Palakpakan ho natin, ibang klase talaga. Oh. Panoorin yung video na ito. Saludo. O karon mo na ni ang natagaan og year. Punta na ho kayo sa Dali lang, sandali lang.
At dito sa bahagi ng video natin na to, gusto kong ipakita sa inyo yung actual na pagpirma ng nitong si Enrique Razon sa mga dokumento na kung saan nung sinasampahan na niya ng cyber libel itong si Congressman Kiko Barzaga. Ito, ayan o. Siya ho yan. Pag meron ho kayo nakitang sobrang yaman, di natin malaman, no? Yung mga mayayaman talaga, meron ho sila mga weirdong hairdo, di ba? Mga weirdo yung mga hairdo nila eh. Di ba? Unorthodox. Unorthodox pati haircut. Ayan o si Enrique Razon. Pag nasalubong nyo sa daan, bilyones o ang network niyan in dollar, hindi in peso. In dollar, kaya yung mga mayayamang politiko, hindi ko sinasabing si Enrique Razon, kung meron kang ganong kalaking pera, talagang magmamano sa iyo yung mga yan, di ba? Hindi natin sinasabi yung mga congressman. Hindi natin sinasabi si Enrique Razon. Halimbawa ako, kasing yaman ko si Enrique Razon. Pagka dumaan ka sa House of Representatives, yung red carpet at lahat ng mga congressman, ganyan mo lang ang kamay mo dyan, magmamano sa iyan kasi mga mukhang pera yung mga congressman na yan. Diba? Pero hindi ko sinasabing nanunuhol yung si Enrique Razon ng mga congressman. Hindi natin sinasabi yan. Pinag-uusapan na yan dyan sa cyber libel case na inisinampa niya dito kay Congressman Kiko Barzaga. Pero tayo dito sa page update, hindi natin sinasabing siya ang mastermind, siya pang sa pag-iimpluwensya sa mga congressman. Di ba? Hindi natin sinasabi yun. Merong ebidensya si Congressman Barzaga, hayaan nating ipresenta niya yan sa pagbubukas ng Kongreso. Di ba? Ano ho yan? Marami hong maraming sinima na mangyayari sa January 26. Napakarami ho mga kababayan. Impeachment, privilege speech, away ng mga senador, di ba? Away ng mga may kabit dyan sa House of Representatives. Marami ho tayong aabangan sa January 20. Teka lang, check natin kalendaryo natin January 19 ba? January 26 tama. January 26. Kasi si Ping Lacson kukunin niya ang spotlight sa January 19. Siguro ang pinaplano niya the whole week from January 19 to January 23 walang gagawin niya si Ping Lax kung di magpa-publicity stunt, di ba? Ano na lang natin, sabayin na lang natin siya sa mga trip niya. Ang tanong dito, lalaki ka ba? Yun lang naman yun eh. Di ba? Walang ano yan. Wala nang pinag-uusapan kung pilo ka o kung ang totoo. Tanong dito, lalaki ka ba, Ping? Yan, pwede nating balagbagin yan kasi ano yan politiko yan eh. Di ba? Politiko yan eh. Magkikipagsabunutan ka ba? Pero itong si Enrique Razon, di pwede magkipagsabunutan yan eh. Bilyonaryo yan eh. Naku ng toka, baka di mo nga malapitan yan. Sobrang yaman ho yan. Abangan ho natin yung mangyayaring hearing dyan sa Senado sa Lunes. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo sa pagsasalita sa social media, no? Si Congressman Miao, meron ho siya mga ebidensyang hawak-hawak dito kay Bakulaw. Hindi Bakulaw. Dito kay Enrique Razon. Sorry. Erase. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Lahat ng Pilipinas. Saludo kay Congressman Kiko Barzaga. At para dito kay Enrique Razon, magbago ka na.